Barangay Love Stories. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Ramona, pero Mona na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 25 years old na po ako at isa po kong stay-in caregiver dito sa Maynila. Nasa probinsya po ang mga magulang ko. Dito po ako nakakuha ng aalagaan sa Maynila kaya lumuwas po ako. Ang aalagaan ko po ay si Lola Mia. 80 years old na po siya. At malakas pa naman si Lola Mia, kaya lang dahil sa edad niya, minsan ay kailangan niya ng aalalay sa kanya. Gusto pa rin ni Lola na hanggat kaya niya, kikilos siya ng walang umaalalay. Sa pagluluto nga parang ang nangyayari, alalay niya lang ako dahil siya din naman ang gustong gumalaw sa kusina. Masarap pong magluto si Lola Mia kaya nga minsan ay parang nararamdaman ko na tumataba na ako. Bukod po sa edad ni Lola Mia, kaya sila kumuha ng caregiver ay wala din siyang kasama sa bahay. Ang apo niya na lamang po na madalas pang nadidestino sa ibang bansa, kaya hindi ko po ramdam na nagtatrabaho ako. Parang sinasamahan ko lamang po ang nanay ko at si Lola Mia naman ay parang apo din naman ang tingin sa akin. Masaya kami sa bahay kahit madalas kong makita si Lola Mia na biglang tatamaan ng lungkot. Ang ginagawa ko ay inaaliw ko kaagad siya. Madali naman pasayahin si Lola, Papa Dudut. Siguro po ay ayaw niya din nakikitang nag-aalala ko. Madalas ang kwentuhan namin ni Lola Mia, parang hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Ang maganda kay Lola ay alerto pa at matalas pa ang isip niya. Alam niya pag napag-uusapan na namin ang isang kwento. Papadudot sisimulan ko po ang kwento ko sa araw na dumating ako sa bahay kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. At yung pagkakataon na nakausap ko po yung taong kumuha sa akin para mag-alaga kay Lola Mia. Tao po. Sino yan? Si Ramona po. Bukas ang gate, pumasok ka na lang. Tuloy ka, Ramona. Salamat, sir. Patrick na lang. Okay po. Halika, maupo ka muna, Ramona. Mona na lang din po ang itawag niyo sa akin. Sige, Mona. Ikukuha muna kita ng maiinom. Naku, wag na po. Nakakahiya naman po. Huwag kang mahiya, kasi ikaw ang iiwan ko dito. Salamat at tinanggap mo ang dito mamasukan, kahit nasa probinsya ka. Naku, ako nga po ang dapat magpasalamat. Malaking tulong sa pamilya ko ang pagtanggap niyo sa akin dito. Walang anuman. Maganda kasing rekomendasyon para sa'yo. Kakilala ka ng nanay ng best friend ko. Opo, si Tia Felicing po, tiyahing buo ko. Kapatid po siya ni nanay. Kaya makakaasa po kayo sa akin. Maraming salamat. Alam mo, nag-aalala na talaga ako. Saan po? Kay Lola. Kasi bukas ng alis ko. Ayoko naman iwan si Lola sa kung sino lang. Alam mo na, baka hindi mabuti ang makuha ko kung magmamadali akong kumuha ng mga kasama niya. Nangangako po ako na ituturing kong parang lola ko talaga si Lola Mia. Sobrang salamat talaga. Gusto mo na muna bang magpahinga? Ituturo ko ng magiging kwarto mo. Mamaya na po. Nakapagpahinga naman po ako sa barko kaya hindi naman po ako pagod. Okay, sige. May isa pa akong pakiusap. Ano po yon? Sabihin niya lang. Huwag mo na akong ipo. Kasi halos magkasing edad lang naman tayo. Matanda lang ako sa iyo ng 2 taon. Ay, sorry. Nakasanayan ko lang talaga ang magpo. Okay, pero wag na sa akin. Oo. Nasaan na po si Lola? Nasa kwarto niya. Tulog pa po? Hindi.
Nagtitiklop lang ng ilang damit. Gusto niya kasi siya magtiklop ng mga dadalhin ko paalis. Pero sandali, tatawagin ko siya. Sige. Lola? Oh, Halika na Lola. Ipapakilala kita sa makakasama mo. nariyan na ba siya? Opo, kadarating lang. Ay tara na. Magandang umaga po, Lola. Lola, siya po si Mona. Magandang umaga naman, Iha. Maupo ka. Salamat po. Lola, si Mona na munang bahala sa'yo habang wala ako. Kung sa akin ay ayaw kitang umalis. Pero hindi naman din kita pipigilan sa mga gusto mo. Lola, para sa atin naman ang pag-alis ko. May pensyon naman ako. Nako, hindi ako papayag na magamit natin ang pensyon mo para ipang gastos. Gamitin mo lang yon sa mga gusto mong bilhin. At ako ang bahala sa'yo. Ay, apo ko. Huwag po kayong mag-alala, Lola Mia. Hindi ko po kayo pababayaan. Oh, nadinig mo, Lola? Salamat, Iha. Pasensya ka na. Hindi sa ayaw kita dito. Ang sinasabi ko lang ay ayokong malayo na naman itong si Patrick. La, pinag-usapan na naman natin na huling biyahe ko na to, di ba? Pagbalik ko, magtatayo na lang ako ng restaurant. Susuportahan ko naman yung mga pangarap mo. Pasensya ka na at masyado kong madrama. Naku, Lola, hindi drama ang tawag dyan. Ganyan din si nanay sa akin bago ko umalis. Nag-aalala lang po kayo. Eh siya nga. Ikaw, paano ang nanay mo kung iiwan mo para makasama lang ako? 5 po kami magkakapatid kaya madaming makakasama si nanay. At saka high-tech na naman po, makakausap ko pa din naman sila na parang magkaharap kami dahil sa video call. Oh, nadinig mo yun, Lola? Kaya ako din, lagi magvi-video call sa'yo para kahit malayo man ako. Malapit din. Nakakatuwa naman kayo. Ay, teka, kumain na tayo. Magtatanghali na pala. Ako na po ang maghahain. Ako na. Mabuti pa tayo ng 3 maghain. Masaya ang unang araw ng pagdating ko. Napakabait ng maglola. Madami kaming napagkwekwentuhan at nagtatawanan kami. Pero si Lola ay napapansin ko na biglang parang tatahimik. Sigurado na kaya siya gano'n ay dahil sa pag-alis ng apo niya. Hanggang sa dumating na nga ang kinabukasan, ang pag-alis ni Patrick. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata ni Lola Mia. Naiiyak siya pero pinipigilan niya dahil ayaw niyang makita ni Patrick ang lungkot niya at baka mag-alala ito sa kanya. Hindi na kami naghatid sa airport at sasakay po muna kasi ng eroplano si Patrick papunta sa bansa kung saan nandoon ang barkong sasakyan niya. Kaya para hindi maapektuhan masyado si Lola Mia ay niyaya ko siyang magpunta sa plaza na malapit lang sa bahay nila. Papadudot ibinilin sa akin ni Patrick na sa tuwing lalabas kami ay isasakay ko sa wheelchair si Lola. Palalakarin pag gusto niya. Pero pag napagod dapat ay balik sa wheelchair. Kahit nakangiti si Lola Mia ay ramdam ko pa din ang lungkot niya. Ayoko namang ipakita na apektado ako at baka lalo siyang malungkot. Si Lola na pala kasi ang nagpalaki kay Patrick simula nang magkasunod na mawala ang mga magulang nito. Isa lang ang anak ni Lola at si Patrick lang ang kanyang naging apo. Kaya mahigit kalahati ng buhay ni Lola ay sila na ni Patrick ang magkasama, papadudot. Pangilang alis na rin ni Patrick yon. Nung unang alis niya ay naaalagaan si Lola Mia ng naging kasambahay nila dahil mas malakas pa si Lola noon. Noong pangalawang alis ni Patrick ay ganun din yung parehong kasambahay pa rin ang nakakasama ni Lola Mia. Pero nang umuwi si Patrick nung huli ay 6 na buwan na ang nakakalipas ay kinailangang umalis ng kasambahay dahil kinakailangan siya ng pamilya niya. Naisip din ni Patrick na dapat mas may alam na sa pag-aalaga ng may edad ang kunin niya dahil tumatanda na rin si Lola Mia. Matagal siyang naghanap ng tao na pwedeng makuha pero wala siyang nahanap. Kung may mga nasa shortlist man siya, malaki naman ang pag-aalangan niya. Kasi bigla siyang kinukutuban
na hindi siya sigurado sa mga taong kanyang pinagpipilian. Kaya nga po nang irekomenda ako ng tiyahin ko na kaibigan naman ng nanay ng best friend ni Patrick ay hindi na siya nagdalawang isip, Papa Dudut. Lola, gising ka na pala. Naku, napahaba ata ang pagsisyesta ko. Tama lang po yan para mas malakas kayo. Anong oras na ba? 4:30 lang po. Naku, hapon na. Lola naman, sikat pa ang araw oh. Tsaka 3:00 lang kayo nakatulog kaya dapat sinapat nyo na 2 oras ang tulog. Naku, alam mo naman ako kahit kalahating oras na tulog parang bagong gasolinang kotse na lang ako uli eh. Parang kotse? Sige nga po, andar kayo. Brum brum. Ikaw talaga, Lola. Ay, teka, may kailangan po ba kayo? Tulungan mo lang akong makatayo dito sa kama nang makapag-inat ng katawan. Oh, hinay lang po ah. 1, 2, 3. Yeah! Ay, maiwan muna kita. Saan kayo pupunta? Tatakbo lang ako sa labas. Lola naman, nagbibiro. Ay bakit? Akala mo ba hindi na ako makakatakbo? Paano kayo tatakbo? Hindi po ba kotse kayo? Brum, brum. Ay, Lola, hindi ka talaga pumapalyang mapatawa ko. Maganda ang tumawa palagi. Para hindi tumanda agad. Kita mo nga ako? Mukhang bata pa hanggang ngayon. Ay, oo naman po. Hindi ako kukontra dyan. At higit pa doon, maganda pa rin. Ayan, inuuto mo na ako. Totoo po yun ah. Siguro po ang dami niyong manliligaw nung bata kayo. Isa lang ang nanligaw sa akin. Lola, okay ka lang? Ay oo. Naku, halika na nga't magluto na tayo ng hapunan. Maaga pa, Lola. Bakit bigla ka napaluto? O siya, tara na sa labas. Upo ka muna dyan, Lola. Aayusin ko lang tong kama mo. Muntik kong malimutan yan. Salamat. Lola naman, ano bang salamat? Dapat lang to at masaya ako sa mga ginagawa ko dito. Ay, oo nga pala, Lola. Tumawag si Patrick kanina. Anong sabi ng apo ko? Wala naman po. Sabi ko po kasi natutulog kayo. Kaya tatawag na lang daw siya maya-maya. Ay, salamat naman. Ay, eto. Siya na to. Hello? Hello, Mona. Gising na ba ang lola? Oo, eto siya. Lola, si Patrick. Apo ko! La! Kamusta kayo? Ayos naman ako, apo ko. Eto, alagang-alaga ako ni Mona. Salamat naman at maayos ka. Huwag kang mag-alala sa akin, apo ko. Hindi ako pinapabayaan ni Mona. Salamat, Mona. Naku, hindi na iba si Lola sa akin. Si Lola lang bang hindi na iba sa'yo? Ha? Dalawa lang naman kami dito. Eh ako, iba pa ba sa'yo? Si Patrick naman. Pilyo talaga ang apo ko na yan. Lola, sinisiraan mo ako ah. Nadinig mo ba ako? Lola, halos magkaharap lang tayo oh. Oo nga. Nakakatuwa talaga kayong maglola. Ganyan talaga kami. Namimiss na kita, Lola. Ako din, apo ko. Di bale, mahigit 2 buwan na lang naman eh. Magkikita na ulit tayo. Hinihintay ko ang araw na yon. Oh, Lola, nalulungkot ka na naman. Ayan na nga si Patrick ko. Oo nga la, ayaw mo na ba akong kausap? Hindi, apo ko. Eto, hindi na ako malungkot. Yan, malapit na naman ang 2 buwan. Ay, Lola, magsisimula ng trabaho ko. Tatawag na lang uli ako. Sige, apo ko. Mag-iingat ka palagi at magdasal, ha? Yes, Lola. I love you. I love you, apo ko. Mona, ikaw na uli ang bahala kay Lola ha? Oo, hindi ko siya papabayaan. Masyadong maraming layer ang usapan namin na yon, Papa Dudut. Ang daming tanong ang nabuo sa isipan ko.
Una ay nang biglang nalungkot si Lola sa tanong tungkol sa mga manliligaw niya noong bata siya. At pangalawa ay bakit biglang nagbiro si Patrick ng kung iba pa rin ang tingin ko sa kanya. Pero mabilis ko na lamang din na nakalimutan yon. Pero nung gabi habang nagkwekwentuhan kami ni Lola ay siya naman ang nagbiro. Sa totoo lang, ewan ko ba kung biro ba yon o seryoso na. Unay parang masyado niyang ibinibida si Patrick. Sinabi niya ang mga magagandang ugali at gawin ng apo niya. Unang pagkakataon ko po na marinig ang mga kwento na yon kasi umalis kagad si Patrick kinabukasan noong dumating ako sa bahay nila. Pangalawa ay hindi naman namin napag-uusapan masyado ni Lola Mia ang ganoong mga bagay tungkol kay Patrick. Ewan kung bakit masyado naman akong apektado. Yun na nga po, tinukso po ako ni Lola kay Patrick na bakit hindi daw maging kami. Nakita ni Lola ang pagkabigla ko kaya agad siyang bumawi. Ayon sa kanya ay nasabi niya lang naman yon kasi gusto niya na ang mapapangasawa sana ng apo niya ay mabait na katulad ko. Pero sinabi niya din na hindi siya makikialam kung may iba akong minamahal o may iba mang minamahal si Patrick. Hindi niya raw ipipilit kung sakali kasi ayaw niya raw na mangyari sa amin ang nangyari sa kanila ng unang pag-ibig niya. Papadudot, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin noong kwento ni Lola tungkol sa unang boyfriend niya. Ibig sabihin ay hindi lang ang lolo ni Patrick ang unang niyang boyfriend at parang hindi maganda ang paghihiwalay nila nito. Kaso sa sobrang lungkot ni Lola Mia ay hindi na niya naituloy pa ang kwento tungkol nga sa unang boyfriend niya. Hindi na din ako nag-osyosyo pa dahil naiyak si Lola. Natakot ako dahil baka masama sa kanyang malungkot ng sobra. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Pinilit ko siyang pakalmahin. Nakita siguro ni Lola na sobrang nag-aalala ako kaya naman siya na rin mismo ang nagkalma sa sarili niya. Pero napakalaking tanong noon sa isipan ko. Kaya nasabi ko sa sarili ko na gusto kong malaman ang tungkol doon. Hindi naman para sa kung anong dahilan, kundi dahil gusto kong makatulong kay Lola Mia kung paano siya makaka-move on sa nangyari sa kanya. Pero depende po yun kung gaano kabigat ang kwento sa likod ng mga lungkot ni Lola Papadudot. Good morning, Lola Mia. Good morning, Mona. Kanina pa po ba kayo nakatingin dyan sa labas? Medyo napaaga ang gising ko eh. Naghilamos lang ako at bumalik na dito. Mamaya na ako magluluto. Naku Lola, ako na po ang magluluto ngayon at ikaw, relax-relax lang ngayon. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Oo. Lola, Bakit? okay ka lang po ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Eto, nagdala ako ng tubig. Mamaya na, ayos lang ako. Pasensya na po at may mga natanong ako kagabi na ayaw nyo pala. Naku, wala kang kasalanan. Ako nga ang nagsimulang magkwento eh. Pasensya ka na din sa akin ha. Wala naman po kayong ginawang mali. Minsan maganda rin naman mapag-usapan yung mga bagay na iniiwasan para makawala sa sakit ng nakaraan. Tama ang sinabi mo, Mona. Pero kung hindi pa kayo handa, huwag nyo din pilitin. Tandaan nyo, nandito lang po ako. Matagal na yata akong handa, kaso wala naman akong mapagsabihan. Makikinig po ako. Salamat, Mona. Sige Lola, pero minom ka muna ng tubig. Salamat. Sige Lola, nakikinig ako. Bakit po kayo nalungkot nung sinabi ko na siguro madami din kayong manliligaw noon? Sabi ko nga, iisa lang ang naging kasintahan ko. Lola, hindi ba yung lolo ni Patrick ang una niyong naging kasintahan? Hindi. Si Berto ang una kong kasintahan. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Ano pong nangyari?
Lihim lang ang pagiging magkasintahan namin. Lihim? Kanino po? Sa mga magulang ko. Nais nila na ipakasal ako sa ibang lalaki. Teka Lola, ano to, parang arranged marriage? Oo. Ipinagkasundo na pala nila ako sa isang kakilala na may anak din na lalaki. Teka Lola, ayos lang ba talaga sa inyo na pag-usapan to? Oo. Kailangan ko na sigurong masabi sa iba ito. Ibig sabihin, walang nakakaalam ng storya niyong yan? Wala. Dahil sa sama ng loob ay itinago ko. Lola, nakakalungkot naman yung nangyari sa inyo. Ang tagal kong kinimkim ang lungkot na yan. Yung lalaking pinagkasundo sa inyo, yun na po ba yung lolo ni Patrick? Oo, si Claudio. Ano pong naging pagsasama nyo? Mabait naman si Claudio. Pero alam niya din naman kung gaano kasama ang loob ko sa nangyari. Hindi niya nalang pinapansin kahit na madalas ay parang wala din akong pakialam sa kanya. Kamusta po siya? May iba ding minamahal si Claudio. Pero wala din siyang magawa. Para mapagbigyan lang ang mga magulang namin, ay napilitan kaming magpakasal at magsama. Nakakalungkot naman. Kahit kailan ay hindi kami nagsiping sa kama. Nasa iisang kwarto kami pero hiwalay siya ng tinutulugan. Nang hindi alam ng mga magulang namin ha. Pero paano po? Paano kami nagkaanak? Opo. Isang gabi, umuwi siyang nakainom. Nawala siya sa sarili niya kaya napuwersa niya ako. Galit na galit ako sa kanya. Naghiwalay po kayo? Hindi namin pwedeng gawin yon. Kaya nagsama pa din kami. Pero hindi kami nagpapansinan pag dalawa lang kami. Ako dahil namumuhui ako sa kanya at siya naman ay dahil nahihiya sa akin. Paano nyo nakayanan yun? Hindi namin kaya. Halos gabi-gabi ay umiiyak ako at marahil si Claudio ay ganun din. Masakit sa dibdib ang umiyak ng pinipigilan dahil baka may makarinig. Lola. Ipinagbuntis ko ang naging bunga ng nagawa ni Claudio sa akin. Yun ay ang ina ni Patrick. Naayos po ba kayo pagkalabas ng bata? Hindi na inabutan ni Claudio ang bata. Inatake siya sa puso sa batang edad. At yun na din ang naging kamatayan niya. Diyos ko. Pinatawad ko na si Claudio noon. Sinabi ko na palalakihin ko ang bata ng malaya. Hindi ko gagawin sa anak namin o sa mga magiging anak niya ang ginawa sa amin ng mga magulang ko. Lola, sorry. Mabigat pala ang dinadala mo. Masaya na ako at nasabi ko ito. Lola, may balita pa po ba kayo sa unang kasintahan nyo? Si Berto. Wala na akong naging balita sa kanya. Noong naghiwalay kami nang sabihin kong ikakasal na ako kay Claudio, ay sobrang sama din ang loob niya. Kaya nagpakalayo-layo siya at hindi na siya nagpakita mula noon. Hindi na kayo nakita kahit kailan? Hindi na. Papadudot niyakap ko ng mahigpit si Lola. Awang-awa ako sa kanya at umabot siya sa edad niyang yon na bitbit ang isang lihim na dinadala niya sa dibdib niya ng matagal na panahon. Pinalaki ni Lola Mia ang anak hanggang sa nakapangasawa ito. Kahit kailan ay hindi nakialam si Lola Mia sa kung sino ang tama o mali sa anak niya. Nagsasabi lang siya ng mga payo kung sakaling may makita itong problema. Naging masaya ang pamilya ni Lola Mia kasama ang anak, manugang at apo. Ang kasayahan ng mag-anak ang nagbibigay lakas kay Lola Mia para kalimutan ang masakit na nangyari noong siya ay bata pa. Subalit ang kasayahan naman ay magiging maikli dahil nga sa biglang pagkawala ng anak niya at ng asawa nito. Nawalang mag-asawa nang hindi nasundan si Patrick tulad ng kanyang ina, ay iisa lang din siyang naging anak ng mga ito. Kaya naman si Lola Mia ay iginugol ang lahat ng atensyon at pagmamahal niya kay Patrick, kaya ganoon na lang din ang pagmamahal sa kanya ng apo.
Ngayong malaki na si Patrick, madalas na din itong nawawala dahil sa mga sariling responsibilidad. Kaya dahil sa madalas na nangungulila, ang mga kinalimutang alaala ni Lola Mia ay muling nagbabalik. Natatakot siya na bubuo na ng sariling pamilya ang apo at magiging mag-isa na lamang siya. Kaya naapektuhan na naman siya tungkol sa mapait na paghihiwalay nila ni Lolo Berto, ang unang pag-ibig ni Lola Mia. Hello, Patrick! Kumusta kayo dyan? Okay naman kami dito. Si Lola, tulog ba? Oo eh. Sige, hayaan na lang muna natin siya magpahinga. Parang may extend ako ng 6 months dito. Kasi sayang eh. Ha? Pero baka malungkot ng sobra si Lola Mia. Bakit naman? 6 months lang naman. Kasi May nangyari ba? nagkakwentuhan kasi kami tungkol sa nakaraan. Nakaraan? Oo, nung kabataan niya. May alam ka ba sa kwento niya? Oo. Ang alam ko, maaga nawala si Lolo kaya nalungkot si Lola Mia. Pero hindi niya pinabayaan si Mami. Eh yung tungkol sa mas maaga pang kwento bago nawala yung lolo mo. Hindi ko maintindihan. Ibig kong sabihin, may alam ka ba bago sila nagpakasal ng lolo mo? Wala. Basta ang nakwento lang sa akin, yun nga. Inatake sa puso si Lolo bago pa man maipanganak si Mami. Ah, okay. Oo nga, ngayon ko lang naisip. Bakit hindi namin napag-usapan nung panahon na nanliligaw pa lang si Lolo sa kanya? Kasi hindi naman nanligaw ang lolo mo. Ha? Paanong hindi? Huwag mo sanang sabihin kay Lola Mia na naikwento ko sa'yo ha. May matagal na palang bitbit na bigat sa dibdib ang lola mo. Dahil sa naitanong ko, yun naikwento niya. Sa unang pagkakataon nakwento niya yung alaala na matagal na niyang kinalimutan. Anong tungkol doon? Anong alaala? Na ang lolo at lola mo pinagkasundo lang ng mga magulang nila. Ganun ba? Ganun siguro dati, no? Sa palagay ko nga, Pero nagmahala naman sila ni Lolo matapos silang ipagkasundo. hindi eh. Nangyari na lang yung pagmamahala nung mawala na yung lolo mo. Dahil sa pangako ni Lola Mia sa lolo mo na hindi niya gagawin sa mami mo o sa'yo yung ginawa ng mga magulang nila. Nalungkot naman ako kina Lolo at Lola. Ay, sorry. Hindi ko na dapat kinwento. Hindi, ayos lang. Gusto ko pang malaman ng kwento. Pero nalulungkot ka? Normal na reaksyon lang yon. Pero may hindi pa ba ako nalalaman? Oo eh. Ano yun? Bago sila pinilit magpakasal ng lolo mo, may kanya-kanya na silang minamahal. Anong ibig mong sabihin? May boyfriend na iba si Lola? At may girlfriend na iba si Lolo? Oo, kaya ganun na lang yung nangyari sa kanila. Ang kawalang pagmamahal sa isa't isa. Mona? Po! Gising na si Lola. Pasukin ko sa kwarto ha. Sige, kakausapin ko din. Pangako mo ha na wag mo munang sasabihin na nagkwento ko. Sigurado naman kukwento niya sa'yo yun. Oo. Siguro kaya hindi namin napagkwentuhan dati kasi gusto ni Lola masaya lang ako. Mona, may kausap ka ba? Opo Lola, kausap ko si Patrick. Ah, ang apo ko. Hi Lola! Kumusta ka? Inaalagaan ka ba ni Mona? Nakukulang na lang kargahin ako at patulugin. Pinagtatawanan niyo akong maglola kayo ha? Biro lang. Ito kasing si Patrick eh. Oo. Bakit ako po? Hayaan mo na. Malayo ka naman dito. Hindi ka maaaway ni Mona. Ang kulit niyong maglola. Lola, ilang tulog na lang. Ano? Si Lola patay mali siya pa. Sabik na sabik ka na sa araw na yon. Huwag ka nang mainip la. Malapit na tayong magkita. Matagal pa yun. Lola naman, ilang tulog na nga lang. Oy, wag mo akong utuin ha. Ano ako, bata? Opo naman Lola. Sa edad niyong yan, ang bata pa kaya ng itsura niyo. Ako nga'y wag ninyong pinasasakay sa mga ganyan. Matanda na ako para mauto pa. Papadudot matapos ang pagkukwento sa akin ni Lola Mia
ay naramdaman kong mas lalo akong napamahal sa kanya. At ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Dahil sa pagtitiwala niya sa akin ng kanyang kwento, Papa Dudut, alam kong nasabi ko kay Patrick ang kinuwento ni Lola Mia. Pero hindi ko iniisip na mali yun. Alam kong sasabihin din naman ni Lola Mia yon sa apo niya. Gusto ko lang na mapaisip si Patrick na huwag nang mag-extend ng kontrata kasi sigurado pong malulungkot si Lola. Naisip ko na kapag nalaman ni Patrick ang tungkol sa lungkot ni Lola ay uuwi na siya. Total naman po ay may plano na talaga si Patrick na hindi na bumiyahe at itayo na ang pangarap niyang restaurant. Kasi ang pagluluto din naman ang ginagawa niya sa barko. Mas kailangan siya ng lola niya ngayon kasi matanda na si Lola Mia. Hindi man magandang isipin ay hindi na natin alam kung hanggang kailan na lang tayo sa mundo. Nang makita ni Patrick na tumatawa at nagpapatawa si Lola Mia, ay mas napaisip siya sa binabalak niya. Kasi kung malungkot si Lola at tumatawa sa harap niya ay talagang mas kailangan siya ni Lola higit kailanman. Dahil sa nakikita ko kay Lola Mia, isa si Patrick sa tanging kaligayahan ni Lola. Mas kompleto sana kung makakausap niya ang unang minahal na si Lolo Berto. Pero napaka-imposible na po yata noon. Kaya si Patrick na lamang ang natatangi. Papadudot ng panahon na yon ay malapit nang magkita ulit ang maglola. Mas excited pa ako kesa sa kanilang dalawa. Kahit na hindi ko alam kung kakailanganin pa rin ba nila ang serbisyo ko o hindi na pag-uwi ni Patrick. Basta ang mahalaga sa akin ay ang maging mas maligaya si Lola Mia. Nakikita ko ang pananabik ni Lola Mia sa pagdating ni Patrick pero hindi ko din nalalampasang makita ang lungkot sa mga mata niya, Papa Dudut. Alam kong may gustong mangyari sa Lola Mia at yon ay ang maisara ang hindi magandang kabanata ng buhay niya. Yun nga po ay si Lolo Berto. Pero saan ko naman siya hahanapin? Sigurado naman ako na wala siyang social media account. Pero sa isang banda ay ang daming baka naman ang pumasok sa isipan ko. Naisip ko na baka naman ginawan si Lolo Berto ng social media account ng anak o apo niya. O pwede rin namang teki si Lolo Berto at gumawa siya ng sarili niyang account. Kaya naisipan ko na maganda siguro kung simplihan ko na lamang ng tanong minsan si Lola Mia tungkol sa buong pangalan ni Lolo Berto. Doon ako magsisimula sa paghahanap. Sabi naman ng kasabihan ay walang imposible kung gagawa ng paraan. Papadudot na buo ang plano ko. Magpapaka-detective ako. Hindi po ako nakakasigurado sa gagawin ko ng mga oras na yon kasi papaano po kung wala na pala si Lolo Berto. Pero buo na ang isip ko noon. Susubok pa rin ako. Oh, Lola, ang hina mong kumain. Hindi po ba masarap ang luto ko? Ha? Masarap. Parang hindi eh. Tikman ko nga. Ay hindi nga, kaya pala malungkot ka. Ano? Masarap naman ah. Eh bakit ganyan? Parang malungkot ka. May iniisip lang ako. Parang alam ko na. Tungkol po kay Lolo Berto, no? Naisip ko lang kasi. Simula nang masabi ko sa iyo ang tungkol doon. Lagi na akong nag-iisip dahil kampante na akong alam mo din. Yun nga po, Lola. Parang yung inaakala niyong mailabas niyo lang magiging maayos na. Parang mas lalo kayong naging problemado. Kasi Lola, dahil pakiramdam niyo meron kayong pagkakasala kay Lolo Berto. Ganun na nga siguro. Hindi niyo po kasalanan ng mga nangyari, Lola. Pare-pareho lang po kayo nila Lolo Berto at Lolo Claudio na biktima ng sitwasyon. Si Claudio kahit papano bago nawala ay napatawad ko. Sana ako din. Bago mawala, ay mapatawad ni Berto. Lola, wag nga kayong magsalita ng ganyan. Ang lakas-lakas nyo eh. Sana nga maging malakas pa ako kung sakaling mapagbibigyan ako na makausap pa si Berto.
Lola, maniwala kayo na darating ang araw na yan. Hari nawa. Oh, baka po pwedeng masaya naman ang pag-usapan natin para naman magmukhang masarap ang niluto ko. Itong batang ito, masarap nga. Pwede mo nang talunin ang luto ko. Nako, di ko pwedeng talunin ang luto nyo. Pero pwede kong pag-aralan. Alam mo ba na si Patrick, bago kumuha ng kurso sa pagluluto, ay marunong na talaga siyang magluto? Talaga po? Tinuruan nyo? Yun nga ang nakapagtataka. Hindi ko naman siya tinuruan. Pero sa tuwing nagluluto ako, ay nandito siya sa kusina at tahimik na nakabantay. Baka po pinag-aralan na niya noon pa kung paano kayo magluto. Parang gano'n na nga. Sayang, hindi mo pa natitikman ang luto niya. Hindi bale, pagdating niya, ipagluluto ka nun. Natikman ko po. Ha? Kailan? Hindi po ba siya yung nagluto nung kinain natin nung araw na dumating ako dito? Ay, siya nga pala. Masarap nga po talaga siya magluto. Parang kayo. Nananaba na nga po ako eh. Salamat niya ha. Salamat sa lahat. Lalo sa pag-aalala at pag-aalaga mo sa akin. Lola naman, trabaho ko po yun. Iba ang trabaho sa trabahong may puso. At yun ka. Lola, tama na ha. Bakit? Pinapaiyak mo ko. Totoo naman ang sinasabi ko. Lola naman eh. Kumain na nga lang tayo. Sige na nga. Ikaw, kanino ka natutong magluto? Sa amin po, dapat lahat marunong magluto, babae man o lalaki. Kasi po, toka-toka kami. Pag natapat ang pagluluto, siya ang magluluto. Ang iba ang maghuhugas, maglilinis, maglalaba, mamamlansya, at kung ano-ano pang gawaing bahay. Lahat yun nagagawa ninyong magkakapatid? Opo. Alam mo, napakaswerte talaga ng mapapangasawa mo. Magaling ka na mag-alaga, magaling ka pa sa gawaing bahay, kaya magiging magaling kang may bahay. Talaga po ba? Oo. Naku, ganyan din ang sinasabi ko kay Patrick. Napakaswerte ng mapapangasawa niya. Ay oo naman po. Pagluluto pa lang, swerte ng mapapangasawa niya. Kaya nga bagay kayo eh. Lola! Oh, wala akong ipinagkakasundo ha. Yun ay sa akin lang naman. Magiging masaya ko kung ang mapapangasawa niya ay tulad mo o ikaw mismo. Lola! Sinasabi ko lang. Ikaw talaga, Lola. Pero kung sakali lang naman, magkakagusto ka ba sa apo ko? Seryoso ka ba sa tanong mo, Lola? Oo naman. Lola, na kay Patrick na ata lahat. Itsura, magandang ugali. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Gusto mo din ang apo ko? Po? Ibig ko pong sabihin… Lola naman eh. Ikaw ba walang naiwan na kasintahan sa inyo? Naku, wala po. Wala pong nagkamali. Kung hindi sila nagkagusto sa'yo, pues nagkamali sila. Ano bang nailagay ko sa niluto ko't kung ano-anong naiisip ni Lola? Papadudot magaling si Lola para siyang may switch. Pag napansin mo na malungkot siya ay bigla siyang sasaya at yung klase ng masaya na parang walang kasabay na lungkot. Pero para din siyang baterya. Pag naubos na ang charge ay mawawala na ng power. Kung masaya siya, makikita mong unti-unti siyang lumulungkot muli. Nakakatakot din ang sitwasyon ni Lola na ganon. Kaya kinausap ko na siya ng diretsyo. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nag-aalala sa kanya. Ang sinabi niya lang ay huwag siyang masyadong isipin dahil maayos naman siya. Tuwing nakikita kong nahihirapan si Lola Mia, ay mas nahihirapan ako kapag nakikita ko siyang ganon. Sabi ko sa kanya noon ay huwag na naming pag-usapan ang tungkol kay Lolo Berto para unti-unti ay bumalik na ang dating saya niya. Pero ako din ang sisira ng usapang yon dahil sa huling pagkakataon ay kinausap ko pa rin si Lola tungkol kay Lolo Berto. Ang pakay ko ay upang malaman ko ang lahat ng detalye tungkol kay Lolo Berto at gagamitin ko ang mga impormasyong yon para makatulong sa akin sa paghahanap sa kanya.
Okay ka lang, Lola? Oo. Komportable ka ba sa pagkakaupo mo? Naku, sabi ko naman sa'yo na hindi na natin kailangan itong wheelchair na ito. Lola, okay naman lumakad. Kaya natin dala tong wheelchair para pagpagod ka na, may mauupuan ka. O madami namang upuan dito sa plaza. Mainit, nakabilad sila sa araw. Saan ka uupo kung mainit ang mga upuan? Tatayo lang po ako. Sana nagdala ka din ng wheelchair. Lola naman, sino magtutulak kung pareho tayong nakaupo sa wheelchair? Uupuan lang naman. Bakit ka magpapatulak? Yan ang gusto ko. Nagpapatawa ka na uli. Ako ba ang nagpapatawa? Hindi ba ikaw? Hi Lola, maganda ang panahon no? Hindi masyadong mainit ang araw. Paano tayo maiinitan? Nandito lang tayo sa lilim ng puno. Lola naman eh. Yan din ang gusto ko sa'yo. Yung hindi masyadong aligaga sa pag-aalala sa akin. Kasi naman Lola, ayokong malungkot ka. Naiintindihan naman kita at salamat. Pero pangako, maayos ako. Kung nalulungkot ako minsan, hayaan mo na ako. Sandali lang naman yon. Sige Lola, pero orasan ko pag matagal ka ng malungkot, mag-aalala na ako ha? Ikaw napaka-pilosopo mo. Ewan ko nga po ba, parang nahawa na po yata ako. Kanino? Dun po sa lagi kong kasama. Lagi mong kasama? Wala naman akong nakikitang lagi mong kasama kasi lagi kang nasa bahay. Teka, ako ba ang sinasabi mo? Ay wala po akong sinasabi ha. Naku, kukurutin na talaga kita eh. Aray Lola! Ayan, may tumawag tuloy. Sino yan? Ay, si Patrick! Hello Patrick! Mona, kumusta? Ayos naman. Nasa labas ka ba? Oo, hulaan mo kung sinong kasama ko. Sino? Di ako. Lola! Bakit akala mo ba may ibang kasama si Mona? Akala mo may nanliligaw sa kanya? Lola! Lola talaga? Nandito kami sa plaza. Kumusta ka riyan? Kayong kumusta muna? Maayos pa din naman kami, walang nagkakasakit. Ay, mabuti naman. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Hindi ako pinapabayaan ni Mona. Nako, excited na yang si Lola. Saan? Saan pa? Yung kalendaryo nga sa bahay punong-puno na ng ekis eh. Ekis? Oo, iniikisan ni Lola bawat magdaang araw para daw makita niya na palapit na ng palapit ang araw ng pag-uwi mo. Talaga ba? Ako pang pinagbibintangan nito ni Mona. Siya ang naglagay ng X sa kalendaryo. Lola, utos mo kaya yun? Lola, may sasabihin nga ako tungkol sa pag-uwi ko. Ha? OMG Patrick, nag-extend ka pa ng 6 months? Matagal ka pa uuwi. Akala ko hindi ka na mag-e-extend. Matagal naman masyado ang 6 na buwan pa. Sandali, hindi ako makasingit eh. Ang ibabalita ko, mapapaaga ako ng 1 linggo sa pag-uwi. Talaga? Oh, sabi ko sa'yo Lola eh. Anong ako? Ikaw ang nagsabi na may extend pa siya. Papadudot matapos ang usapang yon ay parang nakainom ng energy drink si Lola. Gusto pa nga niya ako na umupo sa wheelchair at siya ang magtutulak. Kahit masakit na ang paa ko kakalakad at kakatayo, syempre hindi po ako pumayag. Pag-uwi sa bahay ay nagpakuha agad ng papel at ballpen si Lola. Pagkabot ko sa kanya ng papel at ballpen ay sinabi niya sa akin na ang dapat na kurtina daw sa pagdating ni Patrick ay ang kulay puting kurtina. Gusto niya pang baguhin ang mga pwesto ng gamit sa bahay para daw maiba at saka siya nagsulat sa binigay kong papel at ballpen. Tinanong ko kung ano ang isinulat niya. Yun daw ang listahan ng mga lulutuin namin. May isa siyang gustong lutuin pero hindi na daw niya kaya. Sinabi ko naman na ako na ang magluluto at siya na lamang ang magsabi sa akin ng mga gagawin. Natuwa naman si Lola Mia sa mungkahi ko at sa sobrang excited niya ay gusto na niya kaagad na mag-general cleaning. Pwede namang magwalis at punasan ng mga gamit pero kaka-general cleaning lang namin 2 araw ang nakakalipas. Saka siya nahimasmasan.
Ako naman ay natuwa. Natuwa ako kasi nakita kong muli ang sigla ni Lola. Pero alam ko sa loob ko na panandalian lamang ang saya na yon ni Lola. Alam kong magiging malungkot pa rin siya pag muling naalala si Lolo Berto. Kaya ako naman po ay hindi tumigil sa paghahanap sa kinakaroonan ni Lolo. Papadudot dumating ang araw ng pagkikita ng maglola. Ang araw na matagal nang hinihintay ni Lola Mia, ang muling mahawakan at mayakap ang kanyang pinakamamahal na apong si Patrick. Ewan ko nga po, para akong baliw, hindi naman sila umiiyak. Sobrang saya nga po nilang maglola. Pero ako na nakatingin lamang sa kanila ay iyak ng iyak. Alam ko kasi ang pinagdadaanan ni Lola Mia kaya ako na ang naapektuhan sa mga nangyayaring saya at lungkot sa buhay niya. Pinagsaluhan namin ang mga pinagtulungan naming lutuin ni Lola Mia. Siyempre sarap na sarap si Patrick. Habang si Lola naman ay bida ng bida sa mga niluto ko. Nahihiya na nga ako kasi sobra akong pinagmamalaki ni Lola. Si Patrick naman bukod sa pasasalamat ay puri din ang puri sa luto ko. Naikwento ni Patrick na hindi na talaga siya babiyahe. Itutuloy na niya ang pagtatayo ng maliit na restaurant, isa pa ay para maalagaan niya din naman si Lola Mia. Tahimik lamang ako papadudot marahil ay nakatunog si Patrick sa inaalala ko. Sobrang nagpasalamat si Patrick sa ginawa ko at hindi ko raw inisip na trabaho lang ang ginagawa ko at talagang hindi itinuring na iba si Lola Mia. Hindi niya raw kakalimutan ang lahat ng maganda at mabuting nagawa ko. Hindi lang kay Lola kundi sa kanilang dalawa papadudot. Mona, buo at taos puso ako nagpapasalamat sa iyo sa ginawa mo kay Lola. Naging kampante ako sa ibang bansa dahil alam kong minamahal mo din si Lola tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Naku, hindi naman mahirap mahalin si Lola Mia. Nako, para akong babasagin na figurin kung ingatan niyang si Mona. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang pasasalamat sa iyo. Sapat na sa akin yung tinanggap niyo ako dito at binigyan ng trabaho. Napakalaking tulong nun sa pamilya ko. Pero bukod sa sinusweldo ko, yung mabuting pagtanggap nyo ang mas importante sa akin. O na nga bang sinasabi ko eh. Ako Patrick, napakababaw ng luha niyang si Mona. Oo nga. Bakit ka umiiyak? Natutuwa lang ako. Hindi ko kakalimutan yung mga panahon na nandito ako. Bakit? Saan ka pupunta? Iiwan mo kami ni Lola? Ha? Hindi ba nagpapaalam na kayo kaya niyo ako pinapasalamatan? Hindi. Nagpapasalamat lang ako sa lahat ng nagawa mo. Yun nga ang gusto kong sabihin. Na sana wag kang umalis. Kasi siguradong malulungkot si Lola pag umalis ka. Ha? Hindi ako aalis. Ayokong mawala ka. Pero ayoko din na mapilitan ka ha. Ayoko na diktahan namin ang mga gusto mo. Hindi, Lola. Bukal sa puso ko ang pagtigil dito. Paano ang mga magulang mo? Oo nga. Dahil kadarating ko lang naman, siguro pwede ka muna magbakasyon kahit 1 buwan muna para makasama ang mga magulang mo. Hindi na muna siguro. Ayos pa naman kami sa pag-video call eh. Pwede ba yon? Siyempre iba yung mayakap ka nila at mayakap mo sila. Matagal-tagal ka ding nawalay sa kanila. Huwag kang mag-alala. Bayad ang bakasyon mo. I-advance ko para may panggastos kapag uwi mo. Nakakahiya na. Baka nagiging abuso na ako sa kabaitan nyo. Ano bang nahihiya? Iba pa ba ang tingin mo sa amin? Mona, walang problema. Kailangan mo din ng bakasyon. Basta sana babalik ka pa ha? Ha? Oo naman. Siguro dapat isama mo din minsan ang mga magulang mo dito para makapagbakasyon naman sila. Ay, magandang idea yon. Nahihiya na po ako. Ikaw kukurutin na naman kita dyan eh. Aray, Lola! Parang napapagkaisa na ako dito ah. Porque may bonding na kayo ah. Napakaseloso naman. Teka,
Sinong pinagseselosan mo? Wala naman akong alam na manliligaw si Mona. Lola, Nagpapatawa lang ako. parang ako naman ang napagkakaisahan na. Oh, nagseselos ka din. Mamaya hindi tayo matunawon sa kakatawa. Kaya nga kumain na nga lang tayo. Hoy Patrick, hindi mo pa tinitikman itong afritada ni Mona. Napakasarap. Patikim nga. Nako, parang si Lola din ang nagluto niyan. Tagahalo lang ako, tagalagay ng mga sangkap. Huwag kang makinig sa kanya, apo ko. Siya ang nagluto niyan. Kaya pag hindi masarap, siya ang sisihin mo. Mamaya magbukas tayo ng mga pasalubong ko ah. Naku, masaya yan. May pasalubong ka ba kay Mona? Siyempre naman la. Nakakahiya naman. Ayan ka na naman sa hiya mo. Oo nga. Sorry. Basta kung anong ibigay sa'yo ni Patrick, huwag mong tatanggihan ha. Opo. Patrick, may nabili ka ba para sa magulang at mga kapatid ni Mona? Opo lola, kompleto. Gaya ng bilin nyo. Lola, nakakahiya. Hindi nakakahiya, kundi nakakainis. Nakakainis na yung hiya-hiya na yan. Parte ka na ng pamilya namin. Masaya nga ako at hindi na lang kami dadalawa. Baka sa akin ka lang nahihiya. Kasi parang okay naman pag kayo lang ni lola eh. Hindi naman. Naku, nahihiya sa'yo yan. Bakit naman? Hindi mo kasi napansin na maganda ang damit niya at maganda ang ayos niya. Lola. Biro lang. Pero totoong maganda ka. O eto, tikman mo din itong paksiw na bangos. Papadudot, napakaraming pasalubong ni Patrick sa akin at sa buong pamilya ko. Mas madami pa ang dala niya para sa amin kesa kay Lola at lahat pala yon ay bilin ni Lola sa kanya. Kaya pala paminsan-minsan kapag kausap namin sa video call si Patrick ay inuutusan niya akong kumuha ng tubig. Kasi pala ay sa kanya binibili na bilhan kami ng mga pasalubong. Kasi alam din ni Lola na kapag nalaman ko ay kukontra ako dahil nga nakakahiya. Sinabi ko na sa makalawang buwan na ako uuwi sa amin. Gusto pa ni Lola Mia na sa pagbalik ko ay isama ko ang mga magulang ko. Sinabi ko na lamang na may aasikasuhin sila kaya hindi makakasama ang mga yon. Gusto ko talaga silang isama pero masyado nang sunod-sunod ang pabor na ibinibigay sa akin ng maglola. Kaya para makaganti sa kabutihan nila sa tuwing sinasabi ni Patrick na siya na muna ang bahala kay Lola ay sinasamantala ko ang pagkakataon. Umaalis-alis ako ng bahay para mag-ikot. Nag-iikot ako hindi para mamasyal kundi ang magtanong-tanong kung may nakakakilala ba kay Lolo Berto. Dahil nga marami na akong alam na impormasyon tungkol sa kanya. Kaya yung plano ko na hanapin siya ay sinimulan ko na. Hindi ako titigil at hindi ako mawawala ng pag-asa. Isa lang ang magiging dahilan para hindi maging matagumpay ang ginagawa ko at yon ay kung wala na si Lolo Berto. Pero ipinapanalangin ko ng mga oras na yon na huwag naman sana dahil gusto kong magkita at magkausap pa sila ni Lola Mia. Oh Mona, nakabalik ka na pala. Oo. Si Lola. Nasa kwarto. Ayun, gusto na naman siya nagtitiklop ng mga damit ko. Naku, tutulungan ko siya. Hayaan mo na siya. Sabi niya namimiss niya daw yon dahil ang tagal niyang hindi nagawa. Oo nga. Alam mo ba na nung wala ka, yung damitan mo kahit maayos na, ilalabas niya paminsan-minsan yung mga damit para tiklupin lang uli. Si Lola talaga. Mahal na mahal ka niya. Kaya mas mahal na mahal ko siya. Kaya kaligayahan niya lang ang laging gusto ko. Yun nga sana yung sasabihin ko sa'yo. Ano yun? Nagbunga na rin yung matagal kong pag-alis-alis. Oo nga, saan ka nga ba nagpupunta? Sila tita Nati lang naman ang kamag-anak mo dito sa Maynila. O baka may iba pa na hindi ko alam. Si Chang Nati lang. Tsaka minsan lang naman ako pumunta sa kanila. Saan ka nagpupunta? Natatandaan mo ba si Lolo Berto?
Yung unang naging boyfriend ni Lola, nalaman ko na kung saan siya makikita. Ha? Yun bang palagi mong ginagawa, ang maghanap? Oo, kaya pupuntahan ko siya bukas para makausap. Sasama ako. Pero gusto ko munang madinig kay Lola kung anong mararamdaman niya kapag nakaharap niya uli ang una niyang minahal. Sige, pero baka pwedeng ilihim na muna natin na pupuntahan natin si Lolo Berto. Baka pag sinabi natin sa kanya tapos hindi natin maabutan o mali pa lang impormasyon, baka masyado siyang umasa sa wala. Tama ka. Pero kanino pala natin iiwan si Lola? Kung aalis tayo pareho, wala siyang makakasama. Tamang-tama naman kasi yung ilang kaibigan niya, magkikita-kita sila sa bahay ng isa. Sabi sa akin, pwede ko daw iwan si Lola muna doon dahil marami naman daw magbabantay sa kanila doon. Balikan ko na lang daw ng hapon. Naku, parang gumagawa ng paraan ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Lola! Ano ba't parang nakakita ka ng multo? Nagulat lang po ako kasi ang ganda niyo ngayon. Matagal na yan, ngayon mo lang napansin. Ikaw nga'y tigilan mo ako ng panguuto mo. Tapos ka na magtiklop, Lola? Hindi pa. Dapat dahan-dahan lang ang pagtitiklop para pag sinuot ay walang gusot. Saan kayo pupunta? Nauuhaw ako. Ay, ako na po ang kukuha ng tubig. Sandali po. Lola, upo ka muna sandali. Nagtitiklop ako sa loob. Sandali lang, may tatanong lang po ako. Batang ito oh. Ano ba yon at parang napakaseryoso mo naman? La, huwag kang magagalit kay Mona ha. Nakwento na niya sa akin ang tungkol kay Lolo Berto. Nasabi niya para mapigilan ako mag-extend pa sa trabaho ng 6 na buwan. Para sa'yo, Lola. Pasensya na apo ko at hindi ko nasabi sa'yo. Naiintindihan ko po. May tanong lang po ako. Kung sakaling makikita niyo po ba si Lolo Berto ngayon, ayos lang sa inyo? Apo ko, minahal ko din naman ang Lolo Claudio mo. Pero si Berto, gusto ko na lang makausap para humingi ng tawad sa mga nangyari sa amin noon. Pag nasabi ko na sa kanya ang nasa loob ko, ay magiging maluwag na ang aking damdamin. Huwag niyo na muna isipin yon. Hindi natin masasabi. Baka biglang dumating ang araw na yon. Hari nawa, apo ko. Hari nawa. Huwag ka nang malungkot. Lola, eto na tubig mo. Salamat, Mona. Ay maiwan ko na muna kayo't itutuloy ko na lang ang pagtitiklop ng damit. Ako na po magbibitbit niyang tubig. Itong batang ito, para namang napakabigat ng isang basong tubig. Huwag mo na akong alalahanin. Maiwan ko na muna kayo. Nasabi mo ba? Oo. At tama ka. Gustong gusto niyang makausap si Lolo Berto. Ang tagal ko siyang hinanap. Sana pala sinabi mo noon pa na naghahanap ka para natulungan kita. Ayos lang, kasi hindi naman natin pwedeng iwang mag-isa si Lola. Oo nga. Sana lang naman tama ang binigay na impormasyon at sana nandun siya. Sana nandun pa siya. Papadudot kinabukasan pagkahatid namin kay Lola sa mga kaibigan niya ay dumiretso na kami sa address na ibinigay sa akin ang kinakaroonan ni Lolo Berto. Natuntun namin siya. Nandun pa siya sa lugar na yon, isang maliit na kwarto sa lupa ng kamag-anak niya. Maayos naman ang buhay ni Lolo Berto, may pension siyang natatanggap na siyang panggastos niya. Nakontento na lamang din naman siya sa maliit niyang kwartong tinitirhan. Dahil hindi naman niya kailangan ng malaking bahay dahil mag-isa na lamang din siya. Matanda na nang nakapag-asawa si Lolo Berto, kaya ang asawa niya ay hindi na kayang magdalang tao. Bukod pa doon ay maaga din siyang nabiyudo at simula noon ay nabuhay na lamang siyang mag-isa. Nagulat si Lolo Berto sa mga sinabi namin at sumama siya para makausap si Lola Mia. Nang magkaharap ang dalawa ay para kung biglang hinila ng nakaraan. Parang nagbalik sa kabataan nila ang mga itsura nila at masayang muling magkita. Siyempre po ay bumagsak na naman ang aking mababaw na luha. Nagkausap ng masinsinan ang dalawa. Matagal na pala nilang napatawad ang isa't isa.
dahil hindi nila naipaglaban pareho ang pag-iibigan nila. Kinausap ni Patrick na doon na tumira si Lolo Berto para magkasama sila ni Lola Mia. Kinumbinsi din siya ni Lola Mia kaya sumang-ayon ito. Napakasayang tingnan ng dalawa, walang araw ang nasayang nang hindi sila masaya. Subalit ang buhay ay sadyang napakaikli. 4 na buwan mula nang magkasamang muli ang dalawa ay namaalam na si Lolo Berto at mahigit 1 buwan mula ng pagkawala ni Lolo Berto ay sumunod naman si Lola Mia. Sa sandaling yon, na muli silang nagkasama ay parang sapat na sa kanila para mabawi nila ang ilang dekada na hindi sila nagkita at nagkausap. Sa ngayon ay siguradong magkasama na din ang dalawa at masaya. Nang mawala na si Lola Mia ay nagpaalam na din ako kay Patrick. Sinabi ni Patrick na hindi ko kailangang umalis pero nakakahiya na dahil wala na akong dahilan pa para manatili doon. Si Patrick naman ay napakalaki na ng restaurant na itinayo niya. Ako naman ay nakapag-asawa ng isang caregiver din. Pareho kaming paalis papuntang ibang bansa. Huling balita ko kay Patrick ay nagpakasal na siya. Imbitado sana kami kaso ay nakalis na kami ng araw ng kasal nila.